panahon mobile app ng Pag-asa at ang paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. Ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua at sa inyong mga taga-subaybay. Okay. Sir, unahin po natin ito sa tema ng inyong paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong taon. Ano po ang mensahe nito at ano po yung magiging tema? Okay po. Base nga po sa Proclamation 1535 Series of 2008, ang third week po ng June ay bahagi po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week. At ngayon po ay natapat ito ng June 14 to 20 at ang tema po natin sa ngayon ay Bagyo, Baha, Maghanda Tayo. Ito po ay upang maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan kaugnay sa mga banta related sa bagyo and then yung kanyang mga cascading effects, yung pagbaha at yung mga malalakas na hangin din na dala-dala ng isang bagyo. Okay. Well, taon-taon po nakakaranas tayo ng malalakas na bagyo at pagbaha. At kilala na nga po tayo mga Pilipino bilang resilient. Sa inyo pong pagsusuri, gaano na po kahanda ang mga komunidad sa Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga panganib na dulot nga po ng pabago-bagong panahon at ng climate change na rin? Well, tama po kayo. On the average, about 19 to 20 na tropical cyclones o na mga bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Response. At halos kalahati nito ang naglalandfall at magiging mapaminsala. Dahil po dito, of course, ang ating kahandaan ay pinag-iipin natin. Maraming programa ang Department of Science and Technology. Ganoon din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council upang ay i-treat natin ang hindi magandang epekto ng mga pagtutunan sa atin at ganoon din yung mga pagbaha. And pati po sa ating hindi naman pala pagtataya na kung whether mga educational na pag Dr. Villafuerte, medyo napuputol po yung ating linya. Hello po. Yan. Naririnig niyo po kami, malinaw? Yes po, naririnig ko po kayo. Alright, go ahead sir. You were saying? Opo. So, sa aming program na nilalahad ng ating pamahalaan ay i-improve po natin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa mga kaugnay ng hindi magandang epekto ng bagyo at ganoon din ang mga pagbaha. Okay. Hello po, narinig po nila? Yes. Narinig namin. Doc, ito pong isa sa mga tampok ngayong taon. Itong ilulunsad po ninyong panahon mobile application. Pakipaliwanag po, ano po layunin nitong application na ito at paano po ito makakatulong sa mas mabilis na pagpapalaganap ng weather advisories at warning sa publiko? Ito ba yung maliban pa dun sa mga ipinopost sa social media at maging sa mga text blast na nare-receive ng ating mga kababayan? Yes po, tama po kayo. Actually, nitong Lunes po ay nilaunch natin yung ating panahon mobile app. Ito po ay upang mas maging accessible ang mga impormasyon na binibigay ng Pag-asa. Ito po ay available hindi lang dun sa App Store, ganun din sa Google Play Store. So, any format po ng ating mobile devices ay pwede po maka-access ng ating or makapag-install ng ating Panahon mobile app. Dahil po dito, sa Panahon mobile app ay pwede na pong maka-receive ang sino mang nag-install ng application na to ng automatic notifications po. Kumbaga, halimbawa, kung meron pong advisory or warning na pinilabas ang Pag-asa, ay marireceive po natin ito. Ganun din, kapag naka-on po ang ating location, ay malalaman po kung nasa ang lugar tayo, ano yung temperatura, whether may pag-ulan ba tayong mararanasan in the coming hours. Okay. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, Doc, ito po ba maliban po sa automatic notifications, kailangan po ba ng internet connection dito sa application na ito? At gaano po ito ka-accurate? Is this real time? Tama po kayo, in real time po ang pagdating ng impormasyon. Kung ano po yung na-observe natin at saka kung meron mang warning na inisyo ang Pag-asa, ay makaka-receive po ang sino mang
nag-install ng application na ito. Yun nga lang po, ano, of course, kinakailangan po nito ng internet connection. And then, of course, yung at least naman yung kung wala po tayong internet, yung may mobile number, kapag nag-i-issue po yung automatic na notification na binibigay ng National Telecommunications Commission ay makaka-receive po tayo ng informasyon regarding halimbawa kung meron bang pag-ulan or thunderstorm na maaaring maganap sa isang lugar. Okay. Sir, ano pong kaibahan nitong Panahon app sa mga nakagawian ng paraan ng pagtanggap ng weather updates tulad nga po sa cellphone, sa telebisyon, sa radyo at sa social media? Ang difference po nito, sapagkat marami pong mga mobile users sa ating bansa. Definitely, yun po yung tinarget natin na kung saan, kung mas mabilis po, kumbaga kung naka-on ang ating location, alam kung nasaan tayo, at kung merong abiso kaugnay sa panahon sa particular na lugar, ay makaka-receive po ang merong application na ito. Ang kaibahan po nito ay, of course, nag-utilize natin yung technology, na kung saan meron tayo ngayon. And of course, given na may mas maraming users ng mobile phone, ay mas manapadali po nito ang pag-access natin sa informasyon. Alright. Well, hinihikayat po ng Pag-asa ang publiko na regular na mag-check ng real-time weather alerts. Paano po makatutulong ang location-based notifications ng Panahon app para po makagawa ng mas maagap na desisyon ang ating mga kababayan bago pa man lumala ang sitwasyon, lalo na doon sa mga lugar na bahain at prone sa landslide o pagguho ng lupa? Yes, tama po kayo. Given na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang informasyon upang nasa ganon ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At gayon din ay mai-secure niya kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganoon din magagamit din ito upang nasa ganon ay maiwasan yung sakuna, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, yung flash flood na maaaring mag-clean ng buhay ng isang tao. Okay. Well, kaugnay naman po ng pagbabago ng klima, napapansin po ang mas madalas at mas matitinding pag-ulan at pagbaha. Paano po ginagamit ng Pag-asa ang siyensya at makabagong teknolohiya para po mapahusay yung ating early warning systems dito sa ating bansa? Ayun po, given po na may mga na-observe nga tayo na dumadalas ang mga extreme rainfall, ganun din yung mga malalakas na bagyo. Definitely po ginagamit ng Pag-asa ang available na technology upang sa ganun ay ma-improve natin ang ating pagbibigay, pag-detect at ganun din yung pag-forecast sa mga extreme weather events. Ganun din, kagaya na inilusad natin ngayong Lunes, yung mobile application nga ng Panahon ay at least na improve natin yung daliang access doon sa informasyon na ipinalalabas si Pag-asa ay maaari na nating ma-access on our fingertips. Okay. So, ilan po ito? Ganun din, of course, yung mga instruments, yung different sensors. Practically, ay nag-deploy po ang Pag-asa upang sa ganun ay makakolect natin kung ano man ang informasyon, whether umuulan sa isang lugar at kung ano ang temperatura sa isang lugar. Ngayon din, of course, yung remote sensing technology, particularly yung radar, maaari natin estimate kung gaano kalakas ng isang ulan sa lugar na kung saan walang measurements o walang instruments na maaaring makadetect ito maliban doon sa remote sensing na yon. At dahil doon ay ma-estimate natin whether kung ang isang lugar ba ay maaaring ma-experience ng pagbaha because of extreme rainfall, for example. Okay. Well, maganda po marinig na patuloy yung improvement ng ating teknolohiya, pero dapat po alam din magamit ito ng ating mga kabayan. Now, with that being said, ano po ang papel ng mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon mula sa Pag-asa upang maiwasan po ang mga insidenteng dulot ng maling impormasyon o fake weather reports at lubos silang mapakinabangan yung teknolohiya na meron tayo ngayon? Dr. Villafuerte? Yes po. Okay. Alright, mukhang naputol ng ating linya. Well, Dato, maraming salamat po
Sa oras, Dr. Marcelino Villafuerte, the Second Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa.